Bago ako nakarating dito sa abroad, marami akong pinagdaanan na hirap sa Pinas. Marami akong pinagdaanan. Simula probinsya, nung buntis pa lang ako. Akyat dito, akyat doon. Hindi ko alam kung saan patungo ang buhay ko. Ang mahalaga dati sa akin, makasurvive ako hanggang makapanganak ako. Hanggang nanganak ako, akyat pa rin ako ng akyat kung saan-saan na bahay. Ang iniisip ko na naman noon na time na yun, hanggang lumaki lang ang anak ko, hanggang maglaki-laki. Nakapasok ako sa isang bikiri kasama ang aking anak. Siguro mga 3 months pa lang ang anak ko noon, pumasok ako sa bikiri. Pero hindi rin nagtagal dahil nga ang anak ko ay iyakin at lagi kong kasama-kasama. Dahil nga walang magbabantay, walang tiyagang magbabantay. Nandoon yung, pag walang-wala ka na, nandoon yung mga negative na mga salita na maririnig mo galing sa kapamilya, galing sa ibang tao. So, yun ay wag nyo na lang pansinin. Hindi ko na lang pinansin yun dahil nga, ang iniisip ko noon, papansinin ko ba sila? Ang hirap na nga ng buhay ko, papansinin ko pa ba sila? Basta noong time na yon, natulungan ko sila. Yun na lang ang iniisip ko noong time na yon. Hanggang lumaki-laki yung anak ko, nakipagsapalaran na kami sa Maynila. Doon, pagdating sa Maynila, kung saan-saan na naman kami akyat-akyat na bahay, nagtanong-tanong na baka mayroong gustong kumuha sa amin, nakasama yung aking anak, gusto akong mamasukan, ganun. Hanggang mayroong isang dati kong amo, kapatid ng amo ko na kumuha sa amin. Doon kami nagstay hanggang lumaki, hanggang 3 years kami doon sa kanila. Hanggang napasok ang anak ko sa showbiz, doon naman ako umalis. Dahil umaasa ako na baka ang showbiz ang makatulong sa amin para makasurvive sa buhay upang makaahon sa kahirapan. Pero hindi nagtagal, nagkaroon din ng pandemic at doon na naman nagkagulo ang buhay namin ng aking anak. Kung saan-saan na naman kami napadpad, saan-saan naman kami namasukan, saan-saan naman ako natutulog, nakarating ako sa Bacoor, Cavite, sa Makati, sa Quezon, para lang makipagsapalaran na naman ulit sa mapasukan. At dumating sa Taguig doon, ang last kong napasukan sa Taguig, doon sa kaibigan ko nakapag-asawa ng Amerikano, hanggang umabot sa punto na nagdesisyon na ako na iuwi yung aking anak para mag-abroad. Noong nasa probinsya na kami, inuwi ko na yung aking anak. Maraming tanong yung aking anak pero nasagot ko naman sa kanya. Madali kasing makaintindi yung anak ko, matalino kasi siya. So, nung una ko sa agency, ang hirap talaga kasi sobrang dami naming aplikante at umabot ako ng 5 months doon sa agency na yon. Pero sa awa ng Diyos, doon ko binuhos lahat ng paghahanda ko. Nagpray ako na magkaroon ako ng among mababait at magkaintindihan lang kami at manatili ako na hanggang 2 years. At sa awa naman ng Diyos, sabi ko sa kanya, dalhin niya ako sa lugar kung saan niya gusto akong dalhin na maging mapayapa ang buhay ko. At sa awa ng Diyos, dinala naman niya ako dito sa Middle East, sa Bahrain. At yan ang pinapasalamatan ko. Natural lang yan na ang amo, mapagalitan ka kahit wala kang kasalanan o may kasalanan ka man. Pero huwag kang magtanim ng galit, bagkus ipagdasal mo sila na maging mabuti sila sa iyo.